Elena, huwag kang magmalaki. Ang batang inaruga mo ng 15 taon ay hindi mo dugo, at ang buhay na meron ka ngayon ay utang mo lang sa awa ko. Ang malamig na tinig ni Ramon ay parang isang matalim na patalim na bumaon sa puso ni Elena. Nakatayo siya sa gitna ng kanilang salashawak ang isang basong tubig na unti-unting nangangatog sa kanyang kamay. 19 taon. 19 taong inialay niya para maging perpektong asawa tagapang-alaga ng matanda niyang biyenan at abalang doktor sa ospital. At ito ang isinukli sa kanya isang pagtatapat na winasak ang pundasyon ng kanyang pagkatao. Hindi sumagot si Elena. Hindi dahil wala siyang masabi, kundi dahil ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay nakatuon sa pagpigil sa luha. Tumingin siya kay Ramon, ang lalaking minahal niya, ang lalaking itinuring niyang bayani na ngayon ay nakatayo sa harap niya nang walang bakas ng pagsisisi. Sa tabi nito, bahagyang nakasilip mula sa kusina si Liza, ang babaeng ipinakilala ni Ramon bilang scholar donor. Ang babaeng buong buwan ay pabalik-balik sa kanilang tahanan sa ilalim ng pagkukunwaring may malasakit sa edukasyon ni Nico. Ramon, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elena. Ang boses ay pabulong na lang. Si Nico, inaruga ko siya. Binigyan ko siya ng buhay. Inaruga mo dahil pinayagan kita. Putol ni Ramon bago humakbang papalapit at dinuro ang kanyang dibdib. Huwag kang magkunwaring biktima rito, Elena. Alam mo ang deal natin. Nagpasalamat ka pa nga noon dahil may anak tayo, kahit hindi ka magkaanak. Ang bawat salita ay parang sampal. Ang sakit ng mga nakaraang miscarriage ni Elena ay muling bumukas sariwa at mas masakit. Ngunit sa likod ng hapdi isang matalim na katinuan ang biglang bumalik sa kanyang isip. Bilang isang doktor, sanay si Elena sa mga pagsusuri. Alam niya ang bawat detalye ng medical history ni Nico mula nang iligtas umano ito ni Ramon sa isang operasyon ng pulisya laban sa mga sindikato 15 taon na ang nakalilipas. Biglang tumunog ang telepono ni Ramon. Tumingin ito sa screen at mabilis na tumalikod patungo sa balkonahe. Bago pa man makalayo, nakita ni Elena ang pangalang nakasave sa screen, Liza My Love. Hindi na nag-isip si Elena. Sa kabila ng nanginginig na tuhod dahan-dahan, siyang lumakad patungo sa kanilang home office, kung saan nakatago ang lumang cabinet ng mga medical files mula sa ospital kung saan siya nagtrabaho bago siya nalipat sa public clinic. Kailangan niyang malaman, kung hindi dugo ang nagbubuklod sa kanila ni Nico, ano ang totoong kwento sa likod ng batang tinuring niyang buhay? Pagbukas niya ng cabinet, bumagsak ang isang lumang folder na puno ng mga birth record. Sa gitna ng mga papel, isang pirasong dokumento ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang referral form mula sa isang pribadong lying-in clinic na may petsang eksaktong 9 na buwan bago ang pagdating ni Nico sa kanilang buhay. Ang pangalan ng pasyente ay hindi nakasulat, ngunit ang address na nakalista ay ang bahay kung saan nakatira ang pamilya ni Liza noon. Napatigil ang paghinga ni Elena. Kung totoo ang hinala niya, ang buong pagkatao ni Nico ay isang kasinungalingan at siya ay naging bulag na kasabwat sa isang krimen ng sarili niyang asawa. Sa labas, narinig niya ang tawanan ni Ramon at Lisa. Ang tinig ni Ramon ay puno ng laming, isang uri ng laming na hindi niya narinig sa loob ng maraming taon. Napahawak si Elena sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at determinasyon. Hindi niyo ako pwedeng gawing tanga habang buhay, bulong niya sa sarili. Sa sandaling yon, narinig niya ang yabag ni Nico na papalapit sa pintuan ng opisina. Nanay, nandyan ka ba, May? Kailangan lang po akong itanong tungkol sa scholarship ni Tita Lisa. Dali-dali niyang itinago ang folder sa ilalim ng kanyang coat.
Ang oras ng pag-iyak ay tapos na. Na yon ang simula ng kanyang pagbawi. Huminga ng malalim si Elena. Pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso bago niya binuksan ang pinto ng opisina. Nakatayo roon si Nico, ang batang itinuring niyang mundo sa nakalipas na 15 taon. Ang kanyang mga mata ay nananabik puno ng inosenteng paghanga kay Liza, na sa tingin niya ay isang anghel na bumaba mula sa langit upang tumulong sa kanyang pag-aral. Nanay, bakit ang aga mong pumasok dito? Sabi ni Dad, mapapahinga ka raw dahil pagod ka sa duty sa ospital, ani Nico habang bahagyang sumisilip sa loob ng opisina. Pagod lang ako anak, sagot ni Elena. Pilit nang umiti kahit na ang bawat kalamnan sa kanyang muka ay parang gustong kumalas. May hinahanap lang akong mga lumang medical journals para sa susunod kong seminar. Okay po, sagot ni Nico, na hindi man lang napansin ang bahagyang panginginig ng boses ng kanyang ina. Si Tita Liza po kasi nagyaya sa akin sa mall bukas para bumili ng bagong school supplies. Sabi ni Dad, okay lang daw po. Pumayag ka na rin, di ba, Nay? Ang pangalan ni Liza na lumabas sa bibig ni Nico ay parang isang dagdag na latay sa sugat ni Elena. Ang babaeng sumira sa kanyang kasal ay unti-unti na ring gumagapang sa buhay ng kanyang anak. Nico, sandali lang. Pigil ni Elena sa anak na sana ay tatalikod na. Bakit masyadong mabilis ang lahat? Bakit si Liza ang palaging nag-aalok ng mga bagay na ito? Tumawa ng mahina si Nico. Kasi po, sabi ni Tita Liza, naramdaman daw niya ang hirap ng buhay, kaya gusto niyang tumulong sa mga bata. Sabi pa nga niya, ang bait-bait daw ni Dad dahil tinulungan din siya nito noon. Natigilan si Elena. Ang tulong na tinutukoy ni Liza ay isang malinaw na paalala sa nakaraan nilang dalawa ni Ramon. Habang nagkukwento si Nico, pilit na pinakikinggan ni Elena ang bawat salita naghahanap ng mga pahiwatig, kung gaano nakalalim ang impluwensya ni Liza sa kanyang anak. Nico, mag-ingat ka. Mariying, sabi ni Elena, hinawakan ang balikat ng bata. Hindi lahat ng taong nag-aalok ng tulong ay may mabuting intensyon. Minsan, ang mga anino sa bahay, nakakubli sila sa likod ng mga ngiti. Hindi na intindihan ni Nico ang lalim ng sinabi ng kanyang ina, ngunit nakita niya ang seryosong tingin nito, kaya tumango na lang siya. Opo, Nay. Sige po, matutulog na ako. Good night. Nang tuluyang makaalis si Nico, napasandal si Elena sa pinto. Ramdam niya ang bigat ng folder na nakatago sa ilalim ng kanyang coat. Alam niyang kailangan niyang kumilos ng maingat. Kung susugod siya ng walang sapat na ebidensya, baka mawala sa kanya ang tanging natitirang koneksyon kay Nico, ang batas at ang hustisya. Sa ibaba, narinig niya ang tawanan ni Ramon at Liza. Ang kanilang boses ay parang isang sumpa na bumabalot sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Huwag kang mag-alala, ni kubulong mi Elena sa sarili, habang tumitingin sa pintuan ng kwarto ng anak. Kahit hindi tayo pinagbuklod ng dugo, ipaglalaban ko ang karapatan kong maging ina mo hanggang sa huling hibla ng lakas ko. Habang lumilipas ang gabi, hindi dinalaw ng antok si Elena. Sa bawat oras na lumilipas ang mga dokumentong hawak niya, ay nagbibigay ng mga sagot na lalong nagpapainit sa kanyang dugo. Ang lying-in clinic na nakalista sa referral form ay matatagpuan sa isang liblib na barangay. Ilang oras ang layo mula sa kanilang syudad. Kinabukasan, sa halip na pumasok sa ospital, nagbihis si Elena ng simpleng damit. Gagamitin niya ang kanyang day off para bisitahin ang lugar na iyon. Kailangan niyang mahanap ang midwife o sinumang nakakaalam sa katotohanan ng taong 2008. Pagbaba niya ng hagdan, naabutan niya si Ramon na nakasuot na ng uniforme handang pumasok sa trabaho. Saan ang punta mo? Akala ko ba duty mo ngayon?
Tanong ni Ramon, ang kanyang mga mata ay nanliliit sa pagdududa. May emergency consultation ako sa isang dating pasyente, sagot ni Elena. Hindi iniiwasan ang tingin ng kanyang asawa. Hindi mo na kailangang mag-alala sa schedule ko, Ramon. Mag-alala ka na lang sa sarili mong mga lihim. Tumalikod si Elena at lumabas ng bahay. Iniwan si Ramon na nakatayo ang kanyang muka ay puno ng pagkabalisa sa unang pagkakataon. Alam ni Elena ang laro ay nagsisimula na. Ang biyahe patungo sa barangay kung saan matatagpuan ang dating lying-in clinic ay puno ng tensyon. Habang gumabagtas ang kanyang sasakyan sa mga baku-bakong kalsada, hindi maalis sa isip ni Elena ang mga imahe ng nakaraan. 15 taon na ang nakalilipas ang panahong sinasabi ni Ramon na iniligtas niya ang sanggol na si Nico mula sa isang operasyon, ay ang panahon ding siya ay nagpapagaling mula sa kanyang ikalawang pagkukunan. Bakit ko ba hinayaang maging bulag ang sarili ko? Tanong ni Elena sa kanyang sarili. Ang pagmamahal niya kay Nico ay naging isang piring na nagtakip sa lahat ng mga senyales, ang pagiging madalas ni Ramon na wala sa bahay sa mga gabing iyon, ang mga kakaibang kagamitan ng sanggol na nakatago sa trunk ng kotse ng asawa, at ang pananahimik ni Liza na bigla na lang naglaho at nagtungo sa Dubai. Nang marating niya ang maliit at halos sira na building ng dating clinic, ang kanyang puso ay parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang signboard na St. Jude Lying In ay kalawangin na at halos hindi na mabasa. Pagpasok niya, isang matandang babae ang nakaupo sa likod ng lumang mesa, abala sa pagtitipon ng mga lumang reseta. Magandang araw po, bati ni Elena, pilit na pinapakalma ang boses. Ako po si Doktora Elena Villanueva. Naghahanap po sana ako ng impormasyon tungkol sa mga birth records noong taong 2008. Tiningnan siya ng matandang nurse sa ibabaw ng kanyang salamin. Doktora, matagal na kaming nagsara. Lahat ng records inilipat na sa Provincial Health Office. Bakit mo hinahanap ang mga lumang papel? Meron po akong hinahanap na pasyente. Isang babaeng nanganak dito noong bandang Disyembre ng taong iyon. Mabilis na sabi ni Elena, sabay labas ng isang lumang litrato ni Liza na nakuha niya mula sa isang lumang album sa kanilang attic. Kilala niya po ba ang babaeng ito? Nanlaki ang mga mata ng matanda. Si Liza? Ang babaeng madalas puntahan ng isang pulis? Naramdaman ni Elena ang pagtigil ng mundo. Pulis. Si Ramon ay isa ng pulis noon. O siya nga, tugon ni Elena, ang boses ay nanginginig sa galit. Ano ang mangyari sa bata? Bumuntong hininga ang matanda at tumingin sa paligid bago lumapit kay Elena. Ang batang ipinanganak ni Liza ay malusog. Pero ilang araw lang ang nakalilipas, dinala siya ng lalaking pulis na iyon. Sabi nila, ibibigay sa isang pamilyang walang anak. Pero doktora, ang nakapagtataka noong araw na iyon, may isa pang pasyente na dinala sa ospital dahil sa labis na pagdurugo. At ang pasyenteng iyon ay ikaw. Ano? Halos pabulong na tanong ni Elena. O ikaw ang dinala sa ospital dahil sa komplikasyon. Ang pulis na iyon si Ramon, siya ang humawak sa lahat ng papeles mo. Siya ang nagsabi sa mga RNA na hindi na kailangang irehistro ang anumang record ng iyong pababuntis dahil hindi ka raw pala buntis at nagkaroon ka lang ng phantom pregnancy. Para bang sinaksak si Elena ng 1,000 karayom. Ang sakit ay hindi na lang sa emosyon, kundi sa buong pagkatao niya. Hindi lang pala siya niloko. Ginawa siyang tanga ni Ramon sa loob ng halos 2 dekada. Ginamit ni Ramon ang kanyang pagiging doktor at ang kanyang pagiging walang anak para gawing paraan ang bata ang anak nito kay Liza upang manatili si Elena sa tabi niya at magsilbing yaya habang siya ay nagtatrabaho. Salamat po.
ani Elena. Sabay abot ng ilang pera sa matanda bilang pambayad sa oras nito. Habang naglalakad, palabas ramdam ni Elena ang lamig ng hangin. Hindi na siya umiiyak. Ang luha ay napalitan ng isang mapait at malamig na resolusyon. Ang lalaking pinaglingkuran niya ang pamilyang inalagaan niya at ang anak na itinuring niyang dugo ng kanyang dugo, lahat ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Pagbalik niya sa kotse, nakita niya ang isang text message mula kay Ramon. "Nasaan ka? Umuwi ka na. May bisita tayo mamaya, si Liza at Nico. Huwag kang gagawa ng eksena." Pinatay ni Elena ang cellphone at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Elena na mapagtiis at mapagmahal. Ang babaeng nasa salamin ay isang ina na handang sunugin ang lahat para mabawi ang kanyang karangalan. "Eksena ang gusto mo, Ramon?" bulong niya. "Sige, ibibigay ko sa iyo ang pinakamalaking eksena sa buhay mo." Pag-uwi ni Elena sa bahay, sinalubong siya ng ingay ng tawanan sa loob ng dining room. Ang boses ni Lisa ang nanginghibabaw, malambing at puno ng kaplastikan. Bago pumasok, huminga ng malalim si Elena. Kailangan niyang maging kalmado. Ang katotohanang hawak niya ngayon ay isang bomba na kailangang pasabugin sa tamang oras at tamang lugar. Pagpasok niya sa kusina, tumigil ang tawanan. Tumingin si Ramon sa kanya, ang mga mata ay may halong inis dahil sa pag-alis niya nang walang paalam. "Saan ka galing?" sabi ko. "Huwag kang aalis, hindi ba?" Iritadong tanong ni Ramon habang nakaupo sa tabi ni Liza. Si Nico naman ay nakatingin lang sa kanyang ina, tila nagtataka sa aura ng kanyang nanay. "May inasikaso lang ako sa ospital, Ramon," sagot ni Elena. Ang boses ay kalmado, halos walang emosyon. Naupo siya sa dulo ng mesa. Diretso ang tingin sa mga mata ni Liza na biglang umiwas. "Nanay, okay ka lang po. Parang ang lalim ng iniisip mo?" Tanong ni Nico sabay abot ng tubig sa kanyang ina. Tumingin si Elena kay Nico. Ang batang inaruga niya pinagpuyatan kapag may sakit, at pinag-aral ng mabuti ang batang ito ay ang tanging biktima sa lahat ng ito. "Okay lang ako, anak. Nakita ko lang ang ilang lumang records sa ospital kanina, kaya medyo naalala ko ang nakaraan." Biglang namutla si Liza. "Records? Anong records?" Mumiti si Elena, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Yung mga medical files noong 2008, Liza. Nakakamangha kung paano na itatago ang katotohanan sa loob ng maraming taon, di ba?" Naramdaman ni Elena ang pagpigil ng hininga ni Ramon. Mabilis itong tumayo. "Elena, sapat na yan. Huwag mong sirain ang hapunan." "Bakit, Ramon, natatakot ka ba?" hamon ni Elena. Inilabas niya ang kanyang phone at ipinakita ang kopya ng birth certificate ni Nico na nakuha niya sa archive office noong umagang yon. Ayon dito, ang pangalan ng biological mother ni Nico ay Liza Marie Santos. At ayon naman sa admission record ng clinic, ang taong nag-asikaso ng paglabas ni Nico ay walang iba, kundi ang kanyang ama na nakarehistro bilang Officer Ramon Villanueva. Ang buong silid ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Si Nico na kanina lang ay masayang nakikipagkwentuhan ay unti-unting ibinaba ang kanyang kubyertos. Ang kanyang mga mata ay nanglaki sa pagkalito. "Nanay, anong sinasabi mo?" tanong ni Nico, ang boses ay nanginginig. "Nico, huwag kang makinig sa kanya. Nag-iimbento lang siya dahil selosa siya." Sigaw ni Ramon sabay hablot sa phone ni Elena at ibinato ito sa sahig hanggang sa mabasag. "Kama na ang kasinungalingan, Ramon," sigaw ni Elena. Hindi na napigilan ang kanyang emosyon. 15 taon, 15 taon kitang pinagsilbihan. Inalagaan ng nanay mo at tinanggap ang batang ito na parang sarili kong laman.
At ang kapalit, ginawa niyo akong yaya ng anak niyo, habang kayo ay nagtatawanan sa likod ko. Si Liza ay nagsimulang umiyak ang klasikong paraan para makuha ang simpatya ni Ramon. Ramon, hindi ko na kaya. Sinabi ko naman sa'yo na hindi na dapat ito itago. Tumahimik ka, Liza. Bulyaw ni Ramon na ngayon ay nawawalan na ng kontrol. Ano ito, Dad? Tanong ni Nico. Tumayo ang bata at tumingin sa kanyang ama. Totoo ba si Tita Liza? Siya ang nanay ko at ikaw ang tatay ko. Hindi nakasagot si Ramon. Ang kanyang pagkatao bilang isang huwarang pulis ay unti-unting gumuho sa harap ng kanyang sariling anak. Nico, anak, hindi ganun ang nangyari. Huwag mo siyang tawaging anak, sigaw ni Elena. Ang boses ay puno ng pait. Dahil ang batang ito ay hindi mo itinuring na pamilya. Itinuring mo lang siyang instrumento para manatili ako sa tabi mo at para hindi mo kailangang harapin ang responsibilidad mo bilang lalaki. Tumakbo palabas ng dining room si Nico. Hindi na kaya ang tensyon. Sumunod si Elena, ngunit pinigilan siya ni Ramon sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang braso ng napakahigpit. Elena, hindi mo alam ang ginagawa mo. Kapag nagpatuloy ka, wawasakin mo ang pamilyang ito. Banta ni Ramon ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi na maitago. Tumingin si Elena sa mga mata ng kanyang asawa. Ramon, matagal nang wasak ang pamilyang ito. Ang tanging pagkakaiba lang ngayon, alam ko na kung sino ang dapat sisihin. Humarap si Elena kay Liza. At ikaw, huwag kang mag-alala. Ang utang mo sa akin ay hindi lang basta pera. Babayaran mo ang bawat luha na inilabas ko sa loob ng 15 taon. Iniwan ni Elena ang dalawa na natitigilan sa gitna ng sala. Alam niyang ito ang simula ng gyera, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot. Ang gabi ay balot ng dilim, ngunit sa loob ng mansyon ng mga Villanueva, parang may nagaganap na bagyo. Si Nico ay nakalok sa loob ng kanyang kwarto, hindi sumasagot kahit anong katok ni Elena. Si Ramon naman ay nananatili sa garahe, abala sa mga tawag sa telepono. Malamang ay sa kanyang mga koneksyon sa presinto upang ayusin ang gulo na nilikha ni Elena. Si Liza sa kabilang banda ay hindi nalagkunwari. Nakaupo siya sa sala, umiinom ng tubig. Ang mga mata ay matalim na nakatingin kay Elena na naglalakad pababa mula sa kwarto ng anak. Hindi mo akalain na makukuha mo siya, di ba? Panimula ni Liza ang boses ay wala na. Ang pagpapanggap na mahinhin. Kahit anong gawin mo, Elena, ako ang dugo niya. Sa huli, si Nico ay sa akin babalik. Tumigil si Elena sa harap ni Liza. Ang lamig ng kanyang tingin ay sapat na para mapaatras ng bahagya ang babae. Dugo, sa tingin mo ba ay sapat na ang dugo para maging isang ina? Ang pagiging ina ay hindi nasusukat sa biyolohiya. Nasusukat ito sa sakripisyo, sa pagpupuyat kapag may lagnat ang bata, at sa pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Ano ang naibigay mo sa kanya? Wala. Kailangan ko lang ng pera noon, depensa ni Liza sabay tawa ng mapait. At si Ramon, kailangan niya nang magpapatino sa kanya. Ikaw ang naging perpektong cover-up. Kaya pala nagbalik ka, sagot ni Elena. Hindi dahil sa konsensya, kundi dahil ubos na ang pera mo sa Dubai at nalaman mong may ipon na si Ramon mula sa mga korupsyon niya. Natigilan si Liza. Tumpak ang hinala ni Elena. Ang tangking dahilan kung bakit naglalakas loob si Liza na bumalik ay ang pagkakaalam nito na si Ramon ay may mga nakatagong asset na hindi alam ni Elena. Wala kang mapapatunayan, hamon ni Liza. Hindi na sumagot si Elena. Naglakad siya patungo sa kanyang kwarto, pero pagdaan niya sa pintuan ng study room ni Ramon,
Narinig niya ang boses nito na pabulong na nagsasalita sa telepono. O kailangang ilipat ang titulo ng lupa sa pangalan ni Liza bukas na bukas din. Bago pa makapag-file ng legal separation ang asawa ko. Kapag nakuha na natin ang pera, aalis tayo rito kasama si Nico. Naramdaman ni Elena ang pagkapaso ng kanyang dibdib sa galit. Hindi lang pala niya tinangkang magnakaw ng pamilya, sinusubukan din nilang nakawan si Elena ng lahat ng pinaghirapan nito sa loob ng 19 na taon. Kinabukasan maagang umalis si Ramon. Nang makasiguro si Elena na wala na ang asawa, pumasok siya sa study room. Alam niyang dito ay tinatago ni Ramon ang kanyang black book, isang maliit na notebook, kung saan nakalista ang lahat ng transaksyon bribery at mga pangalan ng taong kasabwat niya sa kanyang mga illegal na gawain. Hinalungkat ni Elena ang bawat sulok. Sa loob ng isang hollowed-out na diksyonaryo, natagpuan niya ang hinahanap. Hindi lang ito notebook. May mga resibo rin ng mga perang ipinapadala ni Ramon kay Liza sa Dubai sa loob ng maraming taon. Huli kabulong ni Elena. Ngunit bago pa niya mailabas ang notebook, narinig niya ang pagbukas ng gate. Si Ramon ay bumalik ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Elena, nasaan ka? Ang sigaw ni Ramon mula sa ibaba puno ng awtoridad. Mabilis na itinago ni Elena ang notebook sa loob ng kanyang bag. Paglabas niya ng study room, nakasalubong niya si Ramon sa hagdanan. Ang mukha nito ay namumula sa galit. Anong ginagawa mo sa office ko? Tanong ni Ramon sabay hablot sa bag ni Elena. Wala. Maikling sagot ni Elena, pilit na hinahawakan ng bag. Naglilinis lang ako. Bakit? May itinatago ka ba? Siningnan ni Ramon ang bag ni Elena ng masama. Tala mo ang mga papers mo. Balak mo pang umalis. Wag mong susubukang lumayas, Elena. Dahil kapag ginawa mo yan, sisiguraduhin kong wala kang matitirang kahit ano, pati na ang karapatan mong makita si Nico. Sa sandaling iyon, lumabas si Nico sa kanyang kwarto, ang mga mata ay namumugto sa kakaiyak. Tiningnan niya ang kanyang ama at ang kanyang ina na nag-aagawan sa bag. Stop it! Sigaw ni Nico. Stop hurting her, Dad. Ang pagkakataon ito ay hindi pinalampas ni Elena. Tiningnan niya ang kanyang anak at sa unang pagkakataon, hindi siya nagpakita ng kahinaan. Nico, anak, malumanay na sabi ni Elena. May kailangan kang makita. Hindi para saktan ka, kundi para malaman mo ang katotohanan na matagal nang itinatago sa iyo. Ibinagsak ni Elena ang bag sa sahig. Ang mga resibo at ang notebook ay tumambad sa harap ni Ramon at Nico. Ang mukha ni Ramon ay biglang namutla. Ang kanyang perpektong buhay ay nasa bingit na ng pagkagunaw. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay parang isang mabigat na kumot na sumasakal sa bawat humihinga. Nakatingin si Nico sa mga resibo at notebook na nakakalat sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng damputin niya ang isa sa mga resibo, isang bank transfer record, na nagpapatunay ng malaking halaga ng pera na ipinadala ni Ramon kay Liza sa Dubai noong nakaraang taon lamang. Dad, ano ito? Tanong ni Nico, ang boses ay basag. Sabi mo scholarship fund ito para sa mga bata. Pero bakit pangalan ni Tita Liza ang nakasulat dito? Hindi makatingin si Ramon sa kanyang anak. Ang dating matikas at mapagmataas na opisyal ay unti-unting nakayuko, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Nico, hindi mo naiintindihan. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa pamilyang ito. Para sa iyo. Para sa akin, mapait na tawa ni Nico. Ginamit mo ang pangalan ko para pambayad sa lifestyle ng babaeng yan. Ginamit mo ang nanay ko para maging cover-up sa mga kasalanan mo. Nico, tama na, sigaw ni Ramon, ngunit huli na ang lahat.
Si Liza na kanina lang ay nagtatago sa kusina ay lumabas. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabahala, hindi dahil sa emosyon ni Nico, kundi dahil sa notebook na hawak ni Elena, ang black book na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng korupsyon ni Ramon. Ramon, kailangan nating umalis dito. Bulong ni Liza, hinahawakan ng braso ni Ramon. Hayaan mo na sila. May sapat na tayong pera para magsimula sa ibang lugar. Hindi ka aalis dito, Liza. Matigas na sabi ni Elena. Tinawagan ko na ang internal affairs ng PNP. Paparating na sila. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Elena, anong ginawa mo? Sisirain mo ang career ko. Pagkatapos ng lahat ng serbisyo ko sa bayan? Serbisyo? Mapait na tanong ni Elena. Ang serbisyo ay para sa mga tao, Ramon. Hindi para sa sarili mong bulsa at sa kaligayahan ng babaeng kinalap mo sa Dubai. Ginamit mo ang uniforme mo para pagtakpan ang pangalan mo, pero ngayon ang mismong uniforme na yan ang magiging katibayan ng iyong pagbagsak. Biglang rumespond ang mga pulis sa labas. Ang mga sirena ay parang musika sa pandinig ni Elena. Isang senyales na ang bangungot na ito ay malapit na magtapos. Si Nico sa gitna ng kaguluhan ay lumapit kay Elena at niyakap ito ng mahigpit. Nanay, sorry. Sorry kung hindi ako naniwala agad. Hindi mo kasalanan yon, anak, sabi ni Elena habang hinahaplos ang buhok ni Nico. Ang mahalaga, alam mo na ang totoo. Habang pinuposasan si Ramon ang kanyang mga mata, ay nananatiling nakatuon kay Elena. Wala nang galit, wala nang pagbabanta. Ang natira na lamang ay ang takot sa isang hinaharap na wala nang kapangyarihan at walang dangal. Si Liza naman ay walang tigil sa pagmamakaawa sa mga pulis, ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Nang ilabas na sila ng bahay, nanatili si Elena at Nico sa sala. Ang bahay na dati ay puno ng kasinungalingan, ay ngayon ay tahimik na. Ano nang mangyayari sa atin, Nay? Tanong ni Nico. Tumingin si Elena sa bintana, pinapanood ang pag-alis ng sasakyan ng mga pulis. Alam niyang hindi ito ang katapusan ng laban. Marami pa siyang kailangang ayusin sa aspetong legal, lalo na ang pag-aayos ng kanyang sariling buhay at kinabukasan ni Nico. Magbabago ang lahat, Nico, sagot ni Elena. Pero sa unang pagkakataon, tayo ang magdedesisyon kung ano ang susunod na kabanata ng buhay natin. Wala nang mga anino. Wala nang mga taong magdidikta kung sino tayo. Ngunit sa gitna ng kapayapaan, may isang bagay na hindi alam ni Elena. Ang notebook na nakuha niya ay hindi lamang naglalaman ng mga transaksyon ni Ramon. May mga pangalan din doon ng mga mataas na opisyal na kasabwat ni Ramon. At ang isa sa mga pangalan ay ang mismong hepe na nag-utos ng pag-aresto kay Ramon. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang tunay na panganib ay kakasimula pa lamang. Ang pag-aresto kay Ramon ay naging headline sa lokal na balita. Ngunit sa likod ng mga camera at report, ramdam ni Elena ang tensyon. Ang hepe na nag-utos ng pag-aresto ay hindi nagpakita ng muka. Sa halip, nagpadala lamang ito ng mga tauhan. Alam ni Elena bilang isang doktor na madalas humarap sa mga sensitibong kaso na may mali. Sa kanyang kwarto, maingat na binuksan ni Elena ang notebook ni Ramon. Sa pahina 42, may nakasulat na pangalan, Commander Valeriano. Ang pangalang ito ay hindi basta-basta. Siya ang hepe ng istasyon na nag-aresto kay Ramon. Bakit kasama ang hepe sa listahan ng mga nakatanggap ng suhol? Ang tanong na ito ay nagpatibok ng mabilis sa puso ni Elena. Kung kasabwat ang mismong hepe ang pag-aresto kay Ramon, ay hindi hustisya ito ay isang paglilinis. Nililinis nila ang ebidensya bago pa man makapagsalita si Ramon sa korte. Nanay, may naghahanap po sa inyo sa labas. Tawag ni Nico mula sa ibaba. Pagbaba ni Elena,
Isang lalaking nakasuit ang naghihintay. Hindi siya pulis. Dr. Villanueva, ako po ang abogado ng isang kaibigan ni Ramon. May inaalok silang kasunduan. Ibalik niyo ang notebook at ligtas kayo ni Nico. Kung hindi na tinapos ng lalaki ang kanyang sasabihin. Sino ang nagpadala sa'yo? Tanong ni Elena, ang boses ay matatag. Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, alam mo kung sino ang kalaban mo. Hindi lang si Ramon ang mawawala sa'yo kung hindi ka susunod. Hindi natakot si Elena. Sa halip, kinuha niya ang kanyang phone at hinayang tumunog ang record function. Pakisabi sa nagpadala sa'yo, hindi ako takot. At sa susunod na pumunta kayo rito, siguraduhin niyong may dala kayong warrant, hindi pananakot. Nang makaalis ang lalaki, alam ni Elena na hindi siya pwedeng manatili sa bahay. Tinawagan niya ang isang dating kaklase sa kolehiyo na isa na ngayong journalist sa isang malaking news network. Sarah, kailangan kita. May hawak akong ebidensya na hindi lang basta kaso ng korupsyon. Sangkot ang mismong liderato ng kapulisan dito, ani Elena sa telepono. Elena, delikado yan. Sigurado ka ba? Hindi na ako babalik sa buhay na itinago nila sa akin, Sarah. Kung babagsak ako ng may dalang katotohanan. Habang naghahanda si Elena ng mga gamit nila ni Nico, pumasok si Nico sa kwarto. Nanay, aalis na ba tayo? O anak, magtatago tayo sandali habang inaayos natin ang lahat, sagot ni Elena, habang nilalagay ang notebook sa isang waterproof pouch. Dinala niya si Nico sa isang maliit na pension house sa kabilang barangay, isang lugar na hindi alam ng sinuman. Bago sila umalis, sinigurado ni Elena na iniwan niya ang isang kopya ng ebidensya sa isang safe deposit box na sa pangalan lamang niya pwedeng buksan. Ngunit habang binabagtas nila ang daan, patungo sa taguan, napansin ni Elena ang isang itim na van na sumusunod sa kanila. Sa bawat kanto na kanilang nililiko, naroon pa rin ang van. Nanay, bakit po tayo binubuntutan? Tanong ni Nico na nagsisimula ng kabahan. Huwag kang titingin sa likod, Nico. Mag-focus ka lang sa pag-upo, utos ni Elena. Tinaharurot ni Elena ang sasakyan. Alam niyang kung mahuhuli sila ngayon, hindi na sila makakalabas ng buhay. Ang paghahanda na ginawa niya ay hindi lamang para sa kaso ni Ramon, kundi para sa kaligtasan ng buhay nila. Habang nagmamaneho, kinuha ni Elena ang kanyang laptop at nag-send ng email sa National Bureau of Investigation, NBI. Hindi siya nagtiwala sa mga pulis sa lungsod, kaya NBI ang kanyang huling baraha. Kapit ka, Nico. Ilalabas natin ang totoo, bulong ni Elena habang tinatahak ang masukal na daan patungo sa isang ligtas na lugar. Sa likod ng mga salamin ng itim na van, nakita ni Elena ang isang taong kilala niya. Si Commander Valeriano mismo, ang hepe na dapat sana ay nagpapatupad ng batas. Ang kasinungalingan ay mas malalim kaysa sa akala niya. Ang paghabol sa mga baku-bakong kalsada ay parang isang pelikulang aksyon na hindi inakala ni Elena na kanyang pagbibidahan. Sa bawat pagliko, nararamdaman niya ang pagdiin ng itim na van sa likuran ng kanyang sasakyan. Nanay, natatakot na ako, sigaw ni Nico habang nakahawak ng mahigpit sa dashboard. Manatili kang nakayuko, Nico, sigaw ni Elena habang pinipihit ang manibela ng mabilisan. Gamit ang kanyang kaalaman sa mga shortcut ng barangay, ipinasok niya ang sasakyan sa isang makipot na eskinita na puno ng mga tindahan ng sari-sari at mga naglalako ng pagkain. Dahil sa laki ng itim na van, hindi ito nakasunod. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang pagtatago. Alam ni Elena na hindi sila pwedeng manatili sa kalsada. Pagdating nila sa isang simbahan sa malapit, pumarada siya at mabilis silang lumabas.
Sa gitna ng mga nagsisimba, hindi sila mapapansin. Dito muna tayo, Nico. Huwag kang aalis sa tabi ko, utos ni Elena. Sa loob ng simbahan, inilabas niya ang kanyang laptop. Ang tanging paraan para matapos ang lahat ng ito ay ang paglalantad sa publiko. Kung ang media ang may hawak ng ebidensya, hindi na sila maaring patahimikin ng mga pulis. Habang nag-upload si Elena ng mga files sa cloud server ng isang kilalang investigative news program, isang mensahe ang pumasok sa kanyang screen mula sa isang hindi kilalang numero. Bitawan mo ang notebook at mabubuhay kayo. I-upload mo yan at sisiguraduhin naming huling gabi nyo na ito. Langinig ang mga kamay ni Elena. Ngunit tumingin siya kay Nico na tahimik na nagdarasal sa isang tabi. Ang inosenteng muka ng anak ay nagbigay sa kanya ng lakas. Pindot ng send at ang lahat ng ebidensya, ang mga resibo, ang listahan ng mga kasabwat, at ang koneksyon ni Valeriano ay naging public domain na. Pagkalabas nila ng simbahan, hindi na sila sinundan ng van. Alam ng mga kalaban na huli na ang lahat. Ang kanilang maskara ay tuluyan ng natanggal sa harap ng buong bansa. Kinabukasan ang balita ay naging mitsa ng isang malawakang investigasyon. Ang NBI ay nagsagawa ng raid sa istasyon ng pulisya. Si Commander Valeriano ay hindi na nakatakas. Nahanap siya sa kanyang opisina habang sinusubukang sunugin ang ilang mahahalagang dokumento. Sa kabilang banda si Ramon na nasa loob ng selda ay wala nang nagawa kundi panuurin sa telebisyon ang unti-unting pagbagsak ng kanyang buong mundo. Ang mga kasabwat niya isa-isang pinangalanan sa balita. Elena at Nico ay nanonood mula sa isang ligtas na apartment sa Maynila. Ang pagod sa mga mata ni Elena ay napalitan ng relief. Nanay, tapos na ba? Tanong ni Nico. Sa ngayon, oo, sagot ni Elena, habang hinahaplos ang pisingi ng anak. Pero marami pa tayong kailangang ayusin. Ang mahalaga, wala nang natatakot sa atin. Ngunit isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Hindi ito media. Hindi rin ito NBI. Dr. Elena Villanueva. Boses ng isang babae malamig at pamilyar. Ito ay si Liza. Nasa labas ako ng apartment mo. Mag-isa lang ako. Hindi ako madadala ng armas. Kailangan lang nating mag-usap para sa ikabubuti ni Nico. Tumingin si Elena sa pinto. Ang huling kabanata ng kanilang paghaharap ay hindi pa tapos. Si Liza, ang babaeng sumira sa kanyang 19 na taon ay naroon sa labas, humihingi ng isang huling pagkakataon na mapaliwanag o baka naman ito ay isang huling bitag. Nico, manatili ka sa loob, utos ni Elena. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang pinto. Nakatayo roon si Liza mukhang gulo ang buhok. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa na hindi pa nakita ni Elena kailanman. Ang maskara ni Liza ay tuluyan na ring gumuho. Nakatayo si Liza sa pasilyo ng apartment, ang kanyang mga balikat ay bagsak at ang kanyang mga mata ay pula sa kakaiyak. Wala na ang mapangakit na ngiti at ang yabang na nakita ni Elena noon. Ano ang kailangan mo, Liza? Malamig na tanong ni Elena. Hindi siya pinapasok sa loob. Ipinakanulo na ako ni Ramon, sagot ni Liza. Ang boses ay nanginginig. Nalaman ko na ibebenta niya ang lahat ng ari-arian para makatakas mag-isa. Iniwan niya ako sa gitna ng gulo habang siya ay may mga tagong koneksyon para protektahan ang sarili niya sa loob ng kulungan. Napangisi si Elena. Kaya ka lumapit sa akin dahil wala ka nang mapupuntahan. Hindi lang yun, ani Liza. Sabay abot ng isang lumang sobre. Ito ang medical record ng totoong kapanganakan ni Nico. Ang record na binura ni Ramon para palabasing abandoned baby siya.
Sa loob nito, may nakasaad na katotohanan na mas masakit pa sa akala mo. Nag-alangan man kinuha ni Elena ang sobre. Binuksan niya ito at binasa ang mga dokumento. Habang binabasa niya ang mga linya, naramdaman ni Elena ang paghina ng kanyang mga tuhod. Hindi lang pala basta anak sa labas si Nico. Ang bata ay produkto ng isang transaksyon. Binayaran ni Ramon ang pagdadalang tao ni Liza. Dahil sa panahong yon, si Liza ay nabaon sa utang sa isang sindikato. Hindi lang ito simpleng pagtataksil. Ito ay isang kasunduan sa negosyo. Nanay, isang boses ang nanggaling sa likuran ni Elena. Napalingon si Elena. Nakatayo roon si Nico nakikinig sa usapan. Hindi na napigilan ni Elena ang sarili. Ang katotohanan ito ay hindi na matatago. Nico, anak, bulong ni Elena. Lumapit si Nico, kinuha ang mga papel mula sa kamay ni Elena. Binasa ng bata ang bawat salita. Ang kanyang mga kamay ay hindi na naninginig sa halip ito ay nanigas. Ang sakit sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang malalim na pagkaunawa. Negosyo lang pala ako. Ani Nico ang boses ay pabulong ngunit pulo ng pait. Tumingin siya kay Liza ang kanyang tunay na ina. Binenta mo ba ako para sa pera? Hindi sumagot si Liza, ngunit ang kanyang mga luha ay nagsilbing pag-amin. Umalis ka na, utos ni Nico. Hindi kita kilala. Ang babaeng nasa harap ko ngayon, ang tunay na nanay ko siya ang nag-aruga sa akin nung wala kang pakialam. Siya ang puyat nung may sakit ako. Siya ang gumastos para sa pag-aaral ko, hindi ikaw. Nico, anak patawarin mo ako, pagmamakaawa ni Liza. Ang kapatawaran ay hindi ibinibigay ng basta-basta, matigas na sagot ni Nico. Umalis ka bago ko patawagan ng mga pulis. Nang umalis si Liza, naiwang tulala si Elena. Akala niya ay masisira si Nico sa katotohanan. Ngunit nakita niya ang paglaki ng kanyang anak sa harap ng kanyang mga mata. Si Nico ay hindi na bata siya, ay isang lalaking may sariling paninindigan. Nanay, tawag ni Nico, niyakap niya si Elena ng mahigpit. Kahit ano pa ang lakasulat sa papel na yan, ikaw lang ang nanay ko. Hindi kailanman magbabago yon. Sa sandaling, iyon naramdaman ni Elena na ang lahat ng pagdurusa, lahat ng pagsisikap niya sa loob ng 19 na taon ay nagbunga. Ang hustisya ay hindi lamang sa pagkakakulong ng mga may sala. Ang hustisya ay ang katotohanang siya ang pinili ng anak na dapat sana ay hindi kanya. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Elena. Mula sa abogado ni Ramon. Dr. Villanueva naghain ng plea deal si Ramon. Handa niya ni Suko ang lahat ng kasabwat niya sa gobyerno kapalit ng isang buwan na bawas sa sentensya. Pero may isa siyang kondisyon. Gusto niyang makita si Nico bago ang paglilitis. Tumingin si Elena kay Nico. Ang pagpapasya ay nasa kanila na. Haharapin ba nila ang lalaking sumira sa kanilang buhay sa loob ng kulungan o tuluyan na nilang putulin ang ugnayan sa nakaraan? Ang pagbisita sa loob ng kulungan ay hindi naging madali. Ang amoy ng kalawang at ang ingay ng mga bakal na pinto ay nagpapaalala sa lahat ng sakit na dinanas nila. Na makita ni Elena at Nico si Ramon sa loob ng visitation room, ang dating makapanyarihang opisyal ay mukhang matanda na at tuyot. Ang kanyang uniforme ay wala na napalitan ng kulay kahel na kasuotan ng mga preso. Nico, Elena, bungad ni Ramon, ang boses ay mahina. Bakit mo kami gustong makita? Tanong ni Elena. Ang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Hindi na siya ang Elena na dati ay takot sa awtoridad ng kanyang asawa. Gusto kong humingi ng tawad, ani Ramon. Lahat ng ginawa ko ang pagmamanipula sa mga kaso ang paggamit kay Liza. Alam ko na mali yun.
Ngayon ko lang na-realize na ang tanging totoong bagay sa buhay ko ay ang pamilyang sinira ko. Tumawa ng napayat si Nico. Ang totoong bagay, Dad, binenta mo ako. Itinuring mo akong gamit. Hindi yan pagmamahal. Yan ay obsession sa kapangyarihan. Nico, anak. Huwag mo akong tawaging anak, putol ni Nico. Dito sa harap mo, pinipili ko ang nanay ko. Ang nanay na nagmahal sa akin ng walang kapalit. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Nico at tumingin ng diretso kay Ramon. Ramon ang tawad ay hindi basta-basta hinihingi. Ito ay pinaghihirapan. Ang plea deal mo, ipagpatuloy mo yan. Ibulgar mo ang lahat ng opisyal na kasabwat mo. Yan lang ang tanging paraan para magkaroon ng kahit katiting na respeto ang mga tao sa iyo bago ka mabulok sa kulungan. Hindi na naghintay ng sagot si Elena. Tumayo siya at hinila si Nico palabas. Habang naglalakad sila palayo, narinig nila ang paghampas ni Ramon sa mesa ng visitation room, isang huling pagsiklab ng galit na wala na namang pupuntahan. Paglabas ng kulungan ng sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Isang bagong pahina ang bumubukas. Ngunit sa labas, naghihintay ang media. Ang balita tungkol sa pag-aresto sa mga hepe na kasabwat ni Ramon ay nagdulot ng malaking ingay sa buong bansa. Si Elena ay naging simbolo ng katapangan. Maraming mga babae ang nagsimulang lumapit sa kanya, nagbabahagi ng kanilang sariling kwento ng pang-aabuso at pagtataksil. Dr. Elena, ani Sarah, ang kanyang journalist na kaibigan nang magkita sila sa isang interview. Maraming gustong tumulong sa iyo. Gusto nilang itatag ang isang foundation para sa mga inang tulad mo. Tumingin si Elena kay Nico, na ngayon ay abala sa pag-aayos ng kanilang gamit para sa kanilang paglipat sa probinsya. Sarah, gagawin ko yun. Hindi para sumikat, kundi para masiguradong walang nanay na magiging tanga gaya ko. Ang dignidad natin ay hindi pwedeng ibenta. Sa loob ng ilang linggo, unti-unting, bumalik ang normalidad sa buhay nila. Ang mga kaso ay patuloy na dinidinig sa korte at ang bawat testimonya ni Elena ay isang kuko sa kabaong ng nakaraang sumira sa kanila. Isang hapon, habang naglalakad sila ni Nico sa tabing dagat, huminto ang bata at tumingin sa malayo. Nanay, masaya ka na ba? Ngumiti si Elena. Masaya ako dahil kasama kita. At higit sa lahat, masaya ako dahil kilala ko na ang sarili ko. Hindi na ako nakatali sa sinuman. Nanay, gusto ko ring maging doktor balang araw, sabi ni Nico. Gusto kong magligtas ng mga taong naliligaw ng landas tulad mo. Napaiyak si Elena sa saya. Ang sugat ay hindi pa tuluyang naghihilom, ngunit ang bawat hakbang na ginagawa nila ay patungo sa isang buhay na sila ang may hawak ng manibela. Ang anghuwad na pag-aaruga ay tapos na, at ang tunay na buhay, ang buhay na may pagmamahal at dignidad, ay nagsisimula pa lamang. Ang araw ng paghahatol ay dumating na may dalang kakaibang tensyon sa loob ng courtroom. Ang bawat upuan ay puno ng mga mamamahayag at mga taong gustong masaksihan ang wakas ng korupsyon na sumira sa buhay ng marami. Si Ramon Villanueva, na dati may tindig na isang matapang na opisyal, ay nakayuko sa loob ng dock. Ang kanyang mga kasabwat, kabilang si Commander Valeriano, ay nasa kabilang dock, hindi man lang nagtatangkang magtinginan. Ang pagpasa ng hatol ay tumagal ng halos 1 oras. Ang bawat pagkakamali, bawat suhol na tinanggap, at bawat dokumentong pineke ay binasa ng malakas. Ramon Villanueva, ikaw ay hinahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa malalang korupsyon, pag-abuso sa tungkulin at paggawa ng mga illegal na dokumento. Ang bawat kataga ng hukom ay parang martilyo na tumatama sa dibdib ni Ramon. Wala siyang nasabi. Wala siyang naisagot.
Ang kanyang plea deal ay nagbawas nga ng sentensya para sa kanyang mga kasabwat. Ngunit para sa kanya, ang hatol ay hindi na mababago. Nang ilabas siya ng korte, kanandaliang tumigil si Ramon at tumingin kay Elena. Sa loob ng kanyang mga mata, isang pamilyar na pamungulila ang bumakas. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkawala ng tanging taong tunay na nagmahal sa kanya sa kabila ng lahat. Ngunit hindi lumingon si Elena. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa pintuan ng korte palabas sa liwanag ng araw. Tapos na ang lahat, bulong ni Elena sa sarili. Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng mga kamera. Hindi nagtago si Elena. Sa unang pagkakataon, hinayaan niyang makita ang kanyang mukha, isang mukha ng babaeng dumaan sa apoy, ngunit nanatiling buo. Dr. Villanueva, ano po ang mensahe niyo para sa mga kababaihan na nasa katulad niyong sitwasyon? Tanong ng isang reporter. Tumingin si Elena sa camera, hindi sa reporter, kundi sa lahat ng mga inang nanonood sa bahay. Ang dignidad ay hindi isang bagay na ibinibigay o kinukuha ng ibang tao. Ito ay atin. Huwag nating hahayaan na ang ating pagmamahal ay maging tanikala na pumipigil sa ating kalayaan. Kung ang pag-ibig ay nagiging dahilan ng pagkawala ng ating sarili oras na para lumayo, hindi huli ang lahat para magsimula muli. Sa background makikita si Nico na nakaniti hawak ang kamay ng kanyang ina. Ang bata ay hindi na ang inosenteng anak na ginagamit sa laro ng matatanda. Siya ay isang batang mulat at puno ng pag-asa. Bago sila tuluyang umalis, isang mensahe ang natanggap ni Elena mula sa isang hindi kilalang email address. Ito ay mula kay Liza. Salamat, Elena. Salamat dahil kung hindi mo ginawa ang lahat ng ito, baka hanggang ngayon ay alipin pa rin ako ng sarili kong mga pagkakamali. Itatago ko ang lihim tungkol sa pinagmulan ni Nico hanggang sa mamatay ako. Ito ang tanging kabayaran ko sa lahat ng sakit na idinulot ko sa inyo. Binura ni Elena ang mensahe. Hindi na niya kailangan ang tawad ni Liza at lalong hindi na niya kailangan ang pag-amin nito. Ang mahalaga ang kabanata ng nakaraan ay sarado na. Nang gathing ring iyon, nagimpake sila ng kaunting gamit. Lilipat sila sa isang probinsya sa Visayas, malayo sa ingay ng Maynila. Malayo sa mga alaala ng mansyon na puno ng kasinungalingan. Sa loob ng eroplano tumingin si Elena. Sa bintana pinapanood ang pagliit ng mga ilaw ng lungsod. Ang bawat ilaw ay isang kwento, isang pangarap o isang lihim. Ngunit ang kanyang sariling kwento ay hindi na lihim. Ito ay isang paglalakbay mula sa pagiging biktima patungo sa pagiging bida ng sarili niyang buhay. Nanay, handa ka na ba? Tanong ni Nico. Hinawakan ni Elena ang kamay ng kanyang anak. Matagal na akong handa, Nico, matagal na. Sariwa at maaliwalas ang hangin na sumalubong kay Elena nang buksan niya ang bintana ng kanilang maliit na inuupahang bahay sa Iloilo. Wala na ang malalaking pader ng kanilang dating mansyon sa Maynila. Wala na rin ang mga mamahaling muebles na nagsilbing palamuti sa isang wad na buhay. Ang kapalit nito ay isang simpleng tahanan na gawa sa kahoy at semento malapit sa dalampasigan. Ngunit para kay Elena, ito ang pinakamagandang bahay na natirhan niya dahil sa wakas. Bawat sulok nito ay puno ng kapayapaan. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang mahatulan si Ramon. Sa 6 na buwang, iyon pinili ni Elena na bumalik sa probinsya kung saan siya lumaki. Dito niya itinuloy ang kanyang propesyon bilang isang doktor sa isang pampublikong ospital. Habang naghahanda siya ng almusal, isang simpleng pritong isda sinangag at mainit na kape, narinig niya ang mga yabag ni Nico mula sa hagdan.
Nakasuot na ang binatilyo ng kanyang uniforme para sa bagong pinapasukang pampublikong mataas na paaralan. Good morning, Nanay. Pati ni Nico sabay mano sa kanya. Ang ugaling ito ng pagmamano ay hindi nawala. Ngunit ngayon, pakiramdam ni Elena ay mas may lalim ang paggalang na kaakibat nito. Good morning, anak. Halika na, kumain na tayo bago ka mahuli sa klase. Dadaan pa ako sa palengke mamaya bago mag-duty sa ospital. Nakangiting sagot ni Elena habang naglalagay ng kanin sa pinggan ni Nico. Nay, napansin ko lang hindi ka na masyadong nagpupuyat tulad dati. Kahit marami kang pasyente, parang mas magaan ang kilos mo, puna ni Nico habang sumusubo ng pagkain. Tumigil sandali si Elena at tiningnan ang anak. Dati kasi anak, ang pagod ko sa ospital ay nadadagdagan pa ng bigat ng loob pag uwi sa bahay. Nagtatrabaho ako para takasan ang kalungkutan ko. Ngayon, nagtatrabaho ako dahil gusto kong makatulong. Ibang pagod kapag masaya ang puso mo. Numiti si Nico isang ngiting, nagpapakita ng pag-unawa. Sa murang edad na 15 taon, mabilis na nag-mature ang bata dahil sa mga pinagdaanan nila. Hindi na siya ang batang nakasandal sa luho at proteksyon ng kanyang ama. Siya ngayon ay isang binatilyong natutong pahalagahan ang pawis at sakripisyo. Pagdating sa ospital, agad na sinalubong si Elena ng ingay ng ward. Maraming pasyente, karamihan ay mga buntis na mula sa mahihirap na barangay. Pumasok siya sa kanyang maliit na klinika at sinimula ng araw. Bandang tanghali, isang batang ina na nagngangalang Maya ang pumasok sa kanyang opisina. Umiiyak ito at nanginginig ang mga kamay habang hawak ang kanyang malaking tiyan. Dr. Elena, hindi ko na po yata kaya, hagulgol ni Maya. Iniwan na po ako ng asawa ko nung nalaman niyang buntis ako. Wala akong trabaho. Sabi ng kapitbahay ko, may kilala raw siyang pamilya na gustong bilhin ang anak ko pagkapanganak. Baka ibigay ko na lang po. Napatigil si Elena. Ang mga salitang binitawan ni Maya ay parang isang patalim na nagbukas ng isang lumang sugat. Ngunit sa halip na sakit ang naramdaman niya ay isang matinding determinasyon. Naalala niya si Liza na nagbenta ng sariling anak dahil sa desperasyon at utang. Naalala niya si Ramon na ginamit ang kahirapan ng iba upang bilhin ang isang buhay. Lumapit si Elena kay Maya at hinawakan ang malamig nitong mga kamay. Maya, makinig ka sa akin. Ang anak mo ay hindi isang gamit na pwedeng ibenta dahil gipit ka. Maintindihan ko ang takot mo, pero hindi ito ang huling paraan. Pero doktora, paano ko siya bubuhayin? Wala akong maipapakain sa kanya. Tutulungan kita, Maring sagot ni Elena. May sinimulan kaming programa dito sa ospital ang Kalinga ni Nanay. Ito ay isang support group at livelihood program para sa mga inang walang kakayahang palakihin ang kanilang mga anak dahil sa kahirapan. Bibigyan ka namin ng libreng bitamina, libreng paanak, at tutulungan ka naming makahanap ng trabaho pagkatapos mong makarecover. Huwag mong isuko ang karapatan mong maging ina. Tumingala si Maya ang mga luha Ay patuloy sa pagagos, ngunit may kasama ng pag-asa. Totoo po ba yan, doktora? Totoo, nakanghiting sagot ni Elena. Dahil walang ina, ang dapat piliting iwan ang kanyang anak dahil lang sa kawalan ng pera. Nang hapong iyon, matapos ang kanyang shift, nakita ni Elena si Nico na naghihintay sa labas ng ospital. Umupo sila sa isang karenderya malapit sa palengke at kumain ng batchoy. Kinapanood ni Elena ang mga taong dumadaan, mga natitinda, mga sumasakay sa jeepney, mga pamilyang magkakasamang nagtatawanan. Ang buhay ay napakasimple, ngunit napakatotoo. Nay, basag ni Miko sa katahimikan. Dumaan ako sa guidance counselor kanina sa school. Tinatanong nila kung ano ang gusto kong kunin sa kolehiyo pagdating ng araw.
Oh, at ano naman ang isinagot mo? Tanong ni Elena humigop ng mainit na sabaw. Sabi ko, gusto kong maging abogado. Gusto kong ipagtanggol ang mga taong inaapi tulad ng ginawa mo para sa sarili mo. At gusto kong tumulong sa Kalinga ni Nanay Foundation mo. Naramdaman ni Elena ang pag-init ng sulok ng kanyang mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang uri ng kaligayahang hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Sa kabila ng katotohanang walang dugong nag-uugnay sa kanila, ang puso at prinsipyo ni Nico ay hinubog ng kanyang pagmamahal. Siya ang tunay na nagluwal sa pagkatao ng batang ito. Kinagabihan habang nakaupo si Elena sa maliit nilang balkonahe at pinapanood ang mga bituin, naisip niya ang lahat ng kanyang nawala, ang kanyang prestihiyo sa Maynila, ang kanyang asawa, ang kanyang ilusyon ng isang perpektong pamilya. Ngunit kapalit ng lahat ng iyon ay nakuha niya ang kalayaan, ang kanyang dignidad at ang tunay na kahulugan ng pagiging isang ina. Ang buhay ay hindi palaging nagbibigay ng mga bagay na pinapangarap natin. Minsan binabasag nito ang ating mundo upang bigyan tayo ng pagkakataong buuin ito muli mas matibay, mas totoo at mas puno ng pagmamahal. At para kay Elena, ang gabing ito sa Iloilo ay hindi na ang dulo ng kanyang pagdurusa, kundi ang unang pahina ng kanyang bagong simula. Lumipas ang 5 taon, ang Iloilo ay naging saksi sa unti-unting pagbabago ng buhay ni Elena. Ang Kalinga ni Nanay Foundation na sinimulan niya sa isang maliit na ward sa pampublikong ospital ay lumaki at nakapagtatag na ng sariling center. Hindi na lang ito basta tirahan para sa mga inang nangangailangan. Isa na itong komunidad kung saan ang bawat babae ay tinuturuang tumayo sa sariling mga paa. Isang hapon sa graduation ceremony ng University of the Philippines Visayas, masayang naglakad sa stage ang isang binatang may suot na toga. Si Nico. Siya ang valedictorian ng kanyang batch sa kursong Political Science at ang kanyang mukha ay puno ng pangarap na walang bahid ng nakaraan. Sa harap ng maraming tao nang tawagin ang kanyang pangalan para sa isang talumpati. Tumingin si Nico sa direksyon kung saan nakaupo si Elena. Ang kanyang ina ang babaeng nagtiis ng hirap nagdusa sa kahihiyan, ngunit hindi kailanman bumitaw. Sa aking nanay, panimula ni Nico ang boses ay matatag at puno ng pagmamahal. Maraming nagsasabi na ang pagiging magulang ay nakabatay sa DNA. Pero kung tatanungin niyo ako, ang pagiging magulang ay hindi matatagpuan sa isang lab report o sa Certificate of Live Birth. Ito ay matatagpuan sa bawat gabi na hindi natulog ang nanay ko para bantayan ako sa bawat sakripisyo na ginawa niya para hindi ko maramdaman ang kulang. At sa bawat pagmamahal na itinuro niya sa akin na hindi nasusukat ng dugo. Hindi napigilan ni Elena ang pagtulo ng luha. Ang mga taong nasa paligid niya ay nakikisimpatya, ang ilan ay may mga matang puno ng paghanga. Pagkatapos ng ceremony, habang naglalakad sila palabas ng campus, isang matanda ang lumapit sa kanila. Ito ay si Sister Maria, ang head ng foundation na katuwang ni Elena. Elena, may bisita ka sa labas. Matagal na siyang naghihintay. Naglakad sila patungo sa gate. Doon sa ilalim ng isang puno ng nara nakatayo ang isang babaeng payat at halatang tumanda na sa gitna ng mga pagsubok. Si Liza. Hindi na ito ang babaeng mayabang at mapang-akit. Siya ay isa ng simpleng deboto na nakasuot ng luma ngunit malinis na damit. Huminto si Elena. Tiningnan niya si Nico. Gusto mo bang lumapit? Umiling si Nico. Hindi na po kailangan, Nay. Tapos na ako sa bahaging yan ng buhay ko. Ang mahalaga, alam ko na kung sino ang dapat kong pasalamatan. Tumango si Elena. Naglakad siya palapit kay Liza.
Hindi nagalit ang naramdaman ni Elena na magtama ang kanilang mga mata. Ang naramdaman niya ay awa. Ang babaeng sumira sa kanyang mundo ay gumuho na rin sa sarili nitong mga kasalanan. Salamat dahil hindi mo siya inilayo sa akin, mahinang sabi ni Liza. Alam ko na hindi ko siya deserve. Gusto ko lang sabihin na sana ay maging masaya kayo. Liza, sagot ni Elena ng mahinahon. Ang nakaraan ay naging guro natin. Sana sa natitirang panahon mo matutunan mong patawarin ang sarili mo. Dahil kung hindi, habang buhay kang magiging bilanggo ng sarili mong mga pagkakamali. Hindi na nahintay ng sagot si Elena. Tumalikod siya at muling lumapit kay Nico. Inakbayan niya ang kanyang anak at sabay silang naglakad palayo-palayo sa nakaraan palayo sa mga multo ng mga pagkakamali at patungo sa liwanag ng isang kinabukasan na sila ang may akda. Sa paglubog ng araw, ang silhouette ng isang ina at ng kanyang anak ay makikita sa dalampasigan. Hindi sila perpekto. Hindi sila mayaman sa material na bagay. Ngunit sa mundong ito, sila ang patunay na ang tunay na pagmamahal ay hindi kailangang dumaan sa daluyan ng dugo. Ito ay kusang sumisibol sa mga pusong handang magmahal ng totoo, kahit pa ang buong mundo ay sumubok na sirain sila. Ang wad na pag-aaruga ay nagwakas, at ang tunay na pagmamahalan ay nagpatuloy habang buhay.